May paalala ang ilang eksperto sa pagkonsumo ng yelo, lalo ngayong mainit. Pero hindi lang mga sarili natin ang dapat ingatan sa init, kundi mga gadget na posibleng mag-overheat at sumabog. May report si Mariz Umali. Nirespondehan ng MMDA ang lalaking ito sa EDSA sa Quezon City. Naglalakad daw ang lalaki ng himatayin dahil sa matinding init. Nasa 40 degrees Celsius ang naranasang heat index ngayong araw sa Science Garden sa Quezon City. Pinakamataas naman sa Dagupan City, umabot ng 47 degrees Celsius ang damang init. Kapag ganitong mainit ang panahon, masarap ang malamig na pagkain at inumin. Mabentang mabenta sa mga bangketa ang mga palamig. Pero sigurado bang malinis ang yelo? Tulad ng bloke ng yelong ito, nakapatong sa semento. At para hindi kaagad matunaw, tinatakpan ng sako. Saan mo kinuha yung tubig? And how did you process that ice? Naglagay ka ba ng tubig sa balde? Gumamit ka ng tabo? Nagugas ka ba ng kamay? Nagbukas ka lang ba ng gripo? Tinapat mo yung plastic mo doon? Yung gripo na yon, tap water ba siya na provided ng local water district? O ito ay galing sa pump na pinump sa well? Marami kasing factors kung bakit nagiging unsafe yung ice. Mas delikado raw kung ang ginamit sa inumin at halo-halo ay binasag lang o kinaskas mula sa mga ice blocks na ganito. Ang ice blocks mula sa ice plant ay ginagamit lamang sa storage ng sariwang karne at isda. Iba yung way of production ng mga block ice compared sa tube ice. Yung tube ice may filtration, may disinfection. Yung mga block ice, kasi dahil iba yung use niya, makikita mo nga yan, tinutulak lang yan sa sahig eh. Kung hindi yelo, pwede namang mismong sahog ang kontaminado. Ang mga sahog ng halo-halo, kung 4 na oras nang wala sa ref, pwedeng pamugaran ng bakterya at virus. Unang-una, pwede yung E. coli, Salmonella, Listeria, at saka isang virus, yung norovirus. Kahit na freezing temperature, pwede silang mabuhay. Pero hindi lang ang pagkain ang dapat ingatan ngayong tag-init. Ang mga gadget na gamit sa online classes at work from home, pwede raw mag-overheat at sumabog. Pag nagsimula na itong maghang, pagkatapos naramdaman mo nakakaiba yung pagbagal niya, isa sa mga reasons niyan, nag-overheat na siya. Yung mga mumurahing cellphone, pag chinarge mo yan, tuloy-tuloy pa rin kahit fully charged na siya, meron pa rin power. Kaya delikado to, pag nag-overheat siya, pwedeng sumabog yung mga telepono. Payo rin ng IT expert na si Art Samaniego, iwasang mabilad sa araw ang mga gadget. Yung direct sunlight, killer talaga yan ng mga electronics. Pwedeng i-off mo muna o pwedeng pagpahingahin mo muna. Tanggalin mo yung mga casing, pwede siyang mag-cause ng heat. At kung gagamit naman ng laptop, huwag kang gagamit sa mga soft na surfaces gaya ng unan. Mabablock yung airflow niya kasi meron yung blower. Dapat linisin yung ventilation niya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.